Yes, magandang hapon mga bossing. So, tayo po ay nandito na naman ngayon at meron lang po tayong i-discuss about yung sa fake news na pinalabas ng TV5 and Enquirer and yung GMA7. Kahapon daw meron daw silang na-rescue na ang DSW daw ay may na-rescue na isang magulang na against her will, siya po ay kinukulong dito or pinapag-stay dito. Pero ang katotohanan po is yung kanyang anak ay nag-aalala sa kalagayan ng kanyang nanay dito dahil yung nanay nga niya ay nandito for 10 years na. So kita nga niya na may mga nangyaring paglusod dito. So ngayon sa sobrang pag-aalala ng kanyang anak, umiiyak yung kanyang anak kasi nga hindi siya makontak at nagpunta rito sa compound yung kanyang anak. Ngayon itong kanyang anak ay nilinlang ng mga police by means of sinabihan siya na before kang mapapasukin sa loob at hanapin yung iyong nanay, kailangan mo munang secure ng blotter. So sinama nila sa police station, pinag-blotter, parang lumalabas na dun sa blotter niya yung kanyang nanay ay against her will nandito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. So kasama ang DSWD, kasapakatan mga pulis, kinuha nila yung matanda dito, inilabas at ito na nga po yung istorya ng nanay kung siya ba po talaga ay biktima ng human trafficking or siya po ba talaga ay against her will, pinapag-stay po dito, pinagtatrabaho at pinagbabantay ng KOJC. Ikwento niyo po kung ano po yung nangyari doon sa anak ninyo. Ito ba ay totoo na biktima ng human trafficking? Sa totoo po, hindi talaga ako biktima, sir. Kasi yung kahapon, nasyak lang ako nang dumating ako doon ng daming pulis at saka nandiyan anak ko na umiyak. So, sabi niya sa akin ng pulis at saka na doon, labas muna kami kasi mag-uusap kami ng anak ko. Tapos yun, dinala kami doon sa office ng police station ng Sarsa. Tapos anong oras yung magabi, kinuha nila yung anak ko na-interview daw doon sa hindi sinabi pala na press con. Pinatawag siya ni sir na Tori. So hindi na alam ng anak ko na press conference pala yun. Kaya yun, pero talagang hindi human trafficking ang nagawa sa akin kasi talagang tingnan niyo, hindi naman tumampa ako na masakit, wala naman. Kasi yun nga, milikramo nga na hindi daw ako makalakad, na gano'n. Papakita natin ba? Iksian lang. Nakakalakad ba kayo? Nakakalakad po. Nakatayo nga si ate. Okay, sige. Ate! Kayo po ba ay napipilitan lang po sa inyong pagstay dito? Hindi po. Talagang voluntary akong pumunta dito para upang mag-support po sa kay pastor po. Ate, pakilakas lang po konti. Konti lang na. Yan, sige. So, ulit, Boss Nathan. Napilitan ka ba na magstay dito sa KOJC compound? Talagang hindi po kasi po voluntary ko pong inalay ang buhay ko sa Ama to the Son. Kaya yung paglusod nandito talaga ako, witness po ako kung paano sila naglusod yung mga kapulisan po. Bakit baliktad? Sorry. Bakit po baliktad ang mga sinasabi ng ibang media network? Ayun na talaga sir, talagang sinakyan na nila yung mga sinasabi ng anak ko para maanuan yung magstay dito yung mga kapulisan. So kahapon, sinundo po kayo ng anak niyo dito. Opo. Pero bago po kayo sunduin ng inyong anak dito, ano po pinagawa nung mga pulis sa anak ninyo? Pinakuha po siya bago siya nakapasok kasi sir, pinakuha muna siya ng police blood report dun sa Sarsa para ma-assist siya dito sa loob para mahanap ako. So matotal, yung anak niyo po, sinundo po kayo dito. Pero ang ginawa po ng polis, sinabihan po yung anak ninyo na mag-blatter muna bago po siya papasukin. Kaya po, nung kahapon po na nagpunta yung anak niyo dito, ano po nangyari? Naisama niya po ba kayo palabas dito? Oo, sumama ako sa kanya kasi nga mag-usap kami siya kasi umiiyak nga siya. Kasi pinahiya din ako sa niya. Tapos yun, sinamahan ko siya. Bago kami lumabas, sabi ng pulis sa akin na huwag kang mag-alala. Mother, kasi makabalik ka din dito. Sabi ko talagang babalik ako dito ha. Sabi ng mga pulis, oo, walang problema, makabalik. So yun naman, nagtrust naman ako doon. So, umaya sa amahan, nandito na ako ngayon, nakabalik din ako. Okay din doon sa doon sa police
station. So ibig sabihin po, isinama lang kayo palabas para maisama nila kayo sa kwento. Ako doon sa ano, Oo. namin. Sa kwento na may video, may mga picture na kinuha kayo dito, inuwi kayo sa bahay. Doon sa bahay police ninyo. station. Hindi po, sa police station lang. Sa Sa police station. Okay. So now po, naalala ko na po yung anak nyo naka-brown kahapon na babae. Opo. Ayun po yan, umiiyak yan sa loob. Opo. Yun po, naalala ko na po yun. Nandun Ay, po ako nun. yung anak niya ba ay member ng KOJC? Hindi. Parang siya ang 20, ilang years na po kayo dito? 20. Hindi nagkikita. Hindi, dito po, Hindi, sa lagi loob. naman nakikita eh. Lagi kayo nagkikita. Pero kayo po, ilang years na po kayo dito sa KOJC? Sa 10 years na po ba? 10 10 years na po. 10 years, okay. So kasi yung mga nagtatanong, parang nirescue nung anak niya yung nanay niya. Ganon. So bakit umiiyak yung anak ninyo at kayo ba'y talaga na-rescue or ginagawa ng kwento ito ng mga pulis kasi yun nga, hindi mahanap si pastor at gumagawa silang issue? Kasi po parang talagang umiyak din siya kasi yung hindi nga ako mapunta. At saka siyempre sa mga miscommunication, kaya umiyak siya. Oo. Pero okay naman kasi nakita naman kami. So, yun lang talaga. Tapos may ano din siya, yung pressure din siya na hindi niya ako kagad nakita. Kaya yun, umiyak na siya. So Kasi yung wala anak niyo akong po, cellphone. yung anak niyo po nagpunta kahapon sa Camp Katitipan para sa press con. Hindi po ba kayo kasama doon? Hindi po. So talagang dahil meron siyang blatter, kaya sinama po siya ng mga pulis doon para sa press con at sabihin doon sa press con na parang pinapersa po kayo na magstay dito. Parang ganun. Parang ganun. Kasi hindi niya alam na preskon pala yun ang ano niya, yung tinawag siya. Hindi niya Hindi niya alam alam. ang press con. Hindi alam ng anak niyo? Opo, hindi niya alam na preskon pala yun. Konti lang kasante ha. So ngayon, ano kalagayan ng anak niya? Tanggap niya na nasa KOJC kayo na ngayon? Opo, tanggap niya kasi kanina. Ay, yung kagabi pa, sabi ng pulis sa akin, kasi gusto ko nang bumalik dito po kasi ayaw ko nang mag-umaga pa kasi okay naman yun. Sabi ng anak ko na doon kayo matulog sa quarter niya, sa tinitirahan niya munang, kasi nandito sa Davao. Hindi na ako pumayag, sir. Sabi ko, dito ako alis, pupunta na ako doon sa sa KOJC. Huwag na ako pumunta kung saan-saan pa dito. So, okay naman, tamang-tama din na nandun yung anak ko na isa. Okay, so ibig sabihin po, maluwag sa kalooban ng anak ninyo yung pagbalik niyo po dito sa Kingdom of Jesus Christ. Umalis naman siya, okay naman siguro. Okay, okay, malinaw. Malinaw. Maliwanag po yan. Wala pong human trafficking na nangyayari. Malinaw po yung kwento ni ate, yung anak po niya, ang kwento ng pulis, yung anak niya nagpunta dito para i-rescue si nanay Jenny Lee. Pero si nanay, masaya po dito sa loob. Isinama si nanay palabas, papunta sa police station para siguro kuhanan ng salaysay or palabasin na, tingnan nyo, ini-rescue namin si nanay dahil hinahanap ng anak. Pero si nanay nandito ngayon, nagbabalik sa KOJC dahil love na love niya ang KOJC. Amen. At hindi siya nagsisisi. Na 10 taon na siya na nag-stay dito sa KOJC. Kaya nga kanina message ko sa kanila po sa mga anak ko. Sabi ko, ang message ko sa mga anak ko, sir, na babalik ako doon kasi kung wala si pastor, ang buhay natin, wala talagang kaluwasan, walang ano. Kaya yun, inahalay ko yung buhay ko para sa atin lahat po. Kaya naintindihan ako ng mga anak ko. Ilan taon na po yung anak ninyo? 28 po. 20. Okay, so may question pa kayo, Musta? Ayun, mensahe na lang po doon sa mga media na tinitwist yung issue at pinalalabas na kayo po ay sapilitan na nandirito or pinag-stay dito, pinagbabantay at kayo po ay against your will, in-hold nila dito. Ang mga mensahe ko po sa lahat ng mga media na kung ano man, binaliktad ba yung mga story, ang akin lang po na talagang hindi totoo yung mga sinasabi nila po. Ginamit lang ang anak ko para po mag-stay pa yung dito mga pulis po. Parang ganun talaga po. Na ganun. Alright. Okay? So, sa madaling salita, masasabi nyo na sinungaling si Torre. Sinungaling talaga, sir. Sinungaling talaga. Okay. So, fabricated yung istorya ni Torre. Gawa-gawa lang yung istorya ni Torre. Gawa-gawa lang, sir. Para makapag-stay sila dito. Opo. Magkaroon sila ng rason para makapag-stay dito sa loob. Dahil man nangyayari, human trafficking. Pero ito, maliwanag po, si nanay ay nag-stay dito ng 10 taon, maluwag sa kanyang kalooban, pati na rin sa kanyang mga anak.